Guys, it's so surreal to be back here in New York. Never did I imagine na makakapag New York, America ako in my 20s. Like this soon. As a non-nepo baby, lakas ng loob ang puhunan. Being here feels like a big I made it moment. Go. Yun. Tcharan! Uy, it's nice. Wow. Ay, wow, guys. Look at the view. It's giving Manhattan. Hello, guys. Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripot Traveler. And for today's video, madaling araw and papunta tayo sa US. Pupunta tayong New York, guys. Yung purpose natin sa pagpunta ng US, main purpose ay business trip. Magsasay trip ako sa New York. Sa Florida talaga, yung business trip natin. I can't wait to experience New York again. So, nandun din tayo last year, February din. Tapos this year, today is February 6 and lilipad ulit tayo papuntang US. Last month, nasa China tayo. So, hindi pa nag-iisang buwan, lilipad na naman tayo. But, you know, these are the things that we are, yung mga gatong bagay, ito yung mga bagay na thankful tayo, diba? Na mga bagay na hindi natin ina-expect. Sasakyan nating airline ay Cathay Pacific. So may layover tayo, guys. Yung layover natin ay sa Hong Kong. Kapag Cathay Pacific na tayo before, nung October, kasama ko si Mama, nag-Hong Kong tayo. Tapos this time, long haul flight na talaga siya papuntang US. And of course, papuntang US, guys, kailangan ng visa. Nagrantan tayo last year ng 10 years multiple entry. Actually, this is the third time na mag-US tayo. So yung first time natin New York, tapos nag-Florida tayo. Then yung second time natin ay sa San Diego. Since last year din, top performer tayo sa work. So global yun. Yung incentive for that was an all expenses paid trip papunta sa US kasama si Mama. So buti na lang meron tayong 10 years na multiple entry. B1, B2 yung visa natin. That's both for tourism and for work. Alright? For business trip. So tara, guys, samahan nyo ako mula dito sa Maynila patungong New York. Sana makahelp itong vlog na to. Ay, let's go. Kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda, you can use my promo code DAVEAGODA, capital letters yan, and make sure to redeem on Agoda mobile app. Punta lang kayo sa deals page sa baba para maka 10% off kayo. Alam nyo bang pwede rin kayo magbook ng activities and tours sa Agoda? Use my promo code KURIPOTAGODA for 5% off. I-click nyo na lang din yung link sa comment section to redeem. Yung Klook code naman natin na Dave Gino Klook, one-time redemption na lang siya. So kung wala na kayong ma-redeem, you can explore Agoda. Okay din na, nag-check-in na tayo, online check-in, kasi mahaba yung pila kapag hindi pa nag-online check-in. So dito yung walang kapila-pila sa bag drop, okay? I presented my passport. Tinanong dito sa counter pa lang ng Cathay Pacific if what's the purpose of travel. So for my ticket, dalawa pang pwede, no? And then ilang kilos? Per 23 per check-in. Binuksan ko ulit yung mga leta ko kasi bawal yung may battery sa loob, bawal power bank sa loob, bawal po electronics, right? And electronics. So kasi itong typepad ko na blink siya. So tinanggal ko na. Miss Me, thank you so much. So ngayon magko-Korea po kayo. Ayan, nakakatuwa. Bakit po kayo magko-Korea? Ay, kasi sir, lagi kitang pinapanood. So, na-inspire ako sa mga. Talaga? Seryoso? Pero ano? Nakita ko pabalik-balik ka doon. First time mo ba magko-Korea? Yes, Salamat, Miss May. And salamat din sa panonood. Galing na tayo sa travel tax payment. Kasi nung nag-check-in tayo, it was confirmed na hindi pa kasama yung travel tax sa ticket natin. Kapag sabihin hindi pa kasama yung travel tax, punta tayo sa travel tax, magbabayad tayo ng 1,620 pesos. Kapag naka-card payment kayo, merong additional fee. Alright, so nasa 1,640 yung binayaran natin. Yeah, nakakatuwa. Nakamit tayo ng subscriber. Si Miss May, so magkukorea sila for the first time. So na-excite naman ako for them. So natutuwa ako every time may lumalapit sa atin, di ba? Nakakakilala kasi feeling ko, ayun, may pinatutunguhan yung videos natin. Kaya nakakatuwa. Paulit-ulit niya na lang daw na pinapanood. Ayun pala, kapag galing na tayo sa check-in counter or sa bag drop at nagbayad tayo ng travel tax, din natin kailangan pumila ulit, diretso na lang tayo sa bag drop kung saan natin dinap yung bag natin. Kasi ibibigay na lang sa atin yung boarding pass natin. Okay? Nakuha natin yung boarding pass natin. So, departure natin ay 5:45. And then, yung boarding time natin ay 5:15. And
Pinili ko yung Cathay Pacific kasi yung dating niya sa New York ay alas 12 ng 12 noon. Okay lang yung time for me. And matutulog lang naman tayo sa aeroplano. From 5:45 dito sa Philippines, February 6, okay, 5:45 AM na departure dito sa Philippines. Yung dating natin, February 6 dating natin sa New York ay February 6 pa rin. Tapos 12 noon. Ayan. Tapos may layover tayo sa Hong Kong. Tapos doon na sa New York, kakasosyaling New York. Doon na sa New York guys yung pagkuha ng maleta. Proceed na tayo sa immigration ngayon. Sana hindi mahabang pila. Pero mukhang mahaba. Tara na. 3:57 guys, ang haba ng pila sa immigration. Madaling araw, ang haba. Nakakaloka. Alright, nakalagpas na tayo sa immigration. Sumakses po tayo. So it took us 40 minutes from immigration to security check. Kasi diba, i-scan pa yung bag after immigration. Guys, make sure na nandito kayo sa airport like 3 hours before your flight. 3 to 4 hours. 4 hours yung pinaka-safe before your flight para hindi tayo maalanganin sa oras. So akala ko actually more than 1 hour yung pila sa immigration kasi ang haba ng pila. Pero hindi naman. Pumasok tayo 3:57 AM, nakalabas ng 4:37. Ano ba? 4:37 AM. Pagharap nyo sa immigration officer, syempre bibigyan ninyo yung passport, tapos boarding pass, and make sure before kayo magpunta sa airport or before kayo pumasok sa immigration, na fill out nyo na yung e-travel. So sa etravel.gov.ph, this is something that we should fill out kapag lalabas tayo sa Pilipinas at kapag papasok tayo sa Pilipinas. Alright? Ilalagay natin yung flight details natin, yung purpose ng travel, etc. Personal details. Sa Cathay Pacific, 2 boarding pass na binigay. So yung from Manila to Hong Kong, tapos Hong Kong to New York na. So nasa 1 hour yung natin, 1 hour, more than 1 hour yung layover natin doon. So tinanong sa akin kung saan yung final destination. So sabi ko, New York. Nakakasosyal yung New York. So tinanong ako kung residente ako. So sabi ko, hindi po ako residente. And ano yung purpose ng travel? So sabi ko, leisure and business. And ano yung last na tinanong sa akin? So leisure and business. Ayun. Yung lagi tinatanong sa akin, di nawawala yung tanong na kung government employee ako. But no, I'm a private company employee. Yun lang naman guys. Punta na tayo sa boarding gate natin. So boarding gate natin ay nasa 111. 111, gate 111. Sa ano pala, sa scanning ng bag, kailangan tanggalin yung, of course, laptop. Tapos, make sure na wala kayo yung malaking bottle ng pabango, ganun, or, di ba, yung mga liquid. Tapos, kasi i-check-in nyo yun. Dapat naka-check-in baggage siya. And then, ayun, pinatanggal sa akin yung sapatos ko kasi naka-boots ako. Tapos jacket, tinanggal ko rin. Pero ngayon nakasuot na, para di na hassle. Alright, dito tayo. Gate 111. 111. Ito na yung gate natin guys. May boarding group number ha, tapos number 6 tayo. Ngayon nakapila ay boarding group number 5. Okay. Ang ganda naman dito guys. Akala ko naka-premium economy tayo. Pero economy lang to ng Cathay Pacific. Ang ganda. Like, I think this is the best economy so far na experience ko. Papuntang Hong Kong, naka-economy tayo, okay? So, 39K. Let's go. Ang ganda guys ng economy. So, I think next to us is business class. There. Goodbye Manila. Ayan, ganda ng aircraft. Tulog muna tayo. Kaya naman pala guys, nanalo ng best economy class ng 2025 itong Cathay Pacific. Kaya napakaganda. Tapos this is one of the top 3 best airlines in the world. So aside from that, ito din yung world's best in-flight entertainment. Ito yung chicken guys, na parang tocino, charing. Ito din last time na nag-cafe tayo. Ito din yung food. And we're in Hong Kong International Airport. Here
Here on, charing. Here at ata. Tama, here at. Ayan, dito ulit tayo sa Hong Kong. Naalala ko last October, kasama natin si Mama. It was fun, birthday trip ko yon. Tapos, wala, natutuwa pagkasama si Mama. Kasi alam nyo, yung parents, di ba, they're not getting any younger. So as much as I can, kung kaya ng budget, isasama natin sila. And, well, si Mama na lang pala kasi si Papa nasa langit na. Death anniversary niya this month. So, uwi tayong summer. Taga-Tacloban talaga ko, guys, ha. And then, ayun, teka lang. Pasok tayo dyan. Transfer desks. Pero toilet muna ako, CR muna ako. Ito, guys, pwede nyo tingnan dito yung gate ninyo, okay? May mga naman dito, signs, papunta sa transfer. Let's go. Kabog ng airport to. May mga staff naman dito, pwede natin i-double check kung saan talaga tayo pipila. So keep going daw lang tayo. Kasi kanina may ano pala, may pila doon na bumunga din sa atin, pero hindi pa pala yun. So transfer tayo dito. Pinakita ko lang boarding pass ko. Alright, nakalagpas na tayo guys sa security check for the transfer. Dito na tayo sa may gates. Gate 3 tayo, nasa dulo siya. Pinatanggal yung laptop kanina, tapos bawal yung sharp objects. Even nail cutter bawal. Pero yung nail cutter ko, feeling ko tatapon ko na lang to. Kasi may nail cutter pa naman akong isa. Pinalagpas naman yung nail cutter ko kasi wala siyang matulis. Alam mo yung nasa gitna na matulis. Yung pang kudkud, tagal jacket. And ayun, nakalagpas tayo. So here na us. Pa New York. Ang ganda talaga ng Hong Kong Airport. Wow. Solo trip tayo, okay? So mag-isa nating fini-figure out yung mga bagay-bagay. And buti naman, medyo familiarize na ako sa ilang beses sa ating pagta-travel. And itong pag-vlog, parang kasama ko na rin kayo. 'Di ba? And alam nyo, sobrang ibang level yung kilig, yung nararamdaman ko this week. Kapag iniisip kong, shucks, makakabalik tayong New York. Kasi hindi ko talaga expect na makakabalik tayo doon agad-agad. Ito na guys, ang ganda ng boarding gate. Final call, pa Bangkok. Wala pa yung pa New York. Ganda dito. Maki-charge muna tayo dito guys. Tingnan nyo, may charger dito. Type C. Almost 2 hours pala yung layover natin guys. More than 1 hour. Tapos kaya siya, okay? Nag-layover na nga tayo dati, I think around 1 hour and 35 minutes. And kaya naman. So ngayon boarding na tayo. Let's go. Premium economy. Oh, premium economy na tayo guys. Before tayo pumasok talaga sa boarding, mag-board, ay pinapunta muna tayo sa isang staff. Tapos chinek yung boarding pass. Tapos inas kung anong purpose natin sa New York. Hinanap din yung return flight ticket natin. Okay, so kailangan prepare din tayo doon, return flight ticket. Ito na yung seat natin guys. Wah, premium economy seat. Window seat. 34A tayo. 14-hour flight guys from Hong Kong to New York. Kaya pinili ko din talaga dito sa may gilid, window seat, tapos nasa likod para makaka-recline tayo ng wagas. Kasi gusto ko makatulog ng mahimbing sa 14 hours na yan. Babawiin natin yung tulog natin. Kasi may feeling ko magkukulang tayo ng tulog sa New York. So babawiin natin siya ngayon. So ganun ako pag nagta-travel. Sometimes ako compromise ko yung sleep kasi gusto ko siyang i-maximize. But tinatry ko na siyang baguhin na umuwi like before 12, ganun. Or kung makakauwi man ng 12, midnight, habaan ko yung tulog ko. Ganun. Yung itsura ng premium economy. Tapos ito, may antay dito. May kumot, may unan, tapos may pamenu sila guys ng food. Hindi ko sure kung kailan ko ma-upload yung vlog na to. Feeling ko April or May. Kasi ang dami nating backlog. Sa totoo lang, hirap mag-real time ng upload or almost real time because we have full-time job. Accept ko na sa sarili ko na hindi ako makapag-upload like on time. Tapos, kaya ko din hinati-hati kasi hindi ko kaya yung isang vlog for one country, for example, or dalawa. Like, gusto ko, kapag babalikan ko yung videos ko, detailed yung experiences na, nakikita ko. Ginagawa ko din to sa preservation of my memories, itong vlogging. And of course, on top of informing you about the things that you need to know when traveling, diba? Parang diary ko rin ito.
Pero mas real time ako nag-upload sa sa ibang social media platforms ko like Facebook, TikTok, and Instagram. Real time ako doon mag-upload. So you can follow me guys. Search na yung pangalan ko, Dave Kino. I mean sa Facebook, it's Kuripo Traveler. Sa Instagram tapos TikTok, it's Dave Kino. Baka naman, siya rin. Comment down below kung umabot kayo sa puntong to ng vlog. Comment surreal. Yeah. Comment down surreal kung umabot kayo sa punto na to ng vlog. Dagdag engagement din yan. And pakilike na rin para ma-recommend. Ganun yun eh. Pag may engagement yung YouTube video, ni-recommend siya sa iba. So, wala lang. Salamat kung umabot kayo sa puntong ito. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Pork yung ni-request natin. And then look, the dessert. It's Häagen-Dazs. Tama bang pronunciation? Oh my gosh. And then fruit. And then ito, parang may pagka-macaroni with ham. And then garlic bread. Ito di ko sure kung ano to. Ito, of course, di mawawala yung lurpak ganon na butter. Ay, tas may pa-cheese pa. Ay, kabog. Grabe itong premium economy guys. Para na akong nasa mini business class. Nakahiga na talaga ako dito guys. At handa nang matulog. Super comfy. So yung premium economy, this is next to business class. Ang ganda ng sky. Sunset na. So 9 hours to go. Guys, 4 hours bago tayo lumapag sa New York. Nakakita tayo ngayon ng Aurora Borealis for the first time sa labas. Okay, kasi nasa may Canada tayo guys. Ayan, may Canada na tayo. Ayan, Vancouver oh. Wow, surreal. We're almost there guys. 5 minutes. New York. Shucks, medyo covered with snow. Kita ko na yung baba. Eto na, touchdown New York. Very winter atake guys, covered ng snow. Oh my gosh, we're back. Eto guys, we're back in New York. Touchdown New York na talaga. And again, this is our third time in the US and second time dito sa New York. And it feels so surreal like to be back here. Pag tingin natin sa labas, shocks, covered ng snow, diba? So it's winter and malamig kaya tayo ngayon jacket talaga. Pero tara na. Ang ganda ng experience natin dito sa Cathay Pacific, share ko lang. Premium economy tayo, 14 hours na flight. It didn't feel too long. Kung isipin, di ba, yung 14 hours parang napakahaba niya. But with Cathay Pacific, nakapiga tayo ng maayos ito sa premium economy. Naka-recline, yung leg rest, na-extend natin. So, parang na din tayo nasa business class. Nakatulog din talaga ako. Tapos, bait ng staff. For long haul flight, ang ganda niya. So after around 18 hours, we're back here in New York. So tara, labas na tayo ng eroplano. Let's go. Immigration at next guys. Share ko sa yung experience. Bawal ang camera dito. Yeah. Yan ang bag ko guys. Ito lang maleta kong nabili ko sa Shopee. Oops. Ilang taon na to guys. Ito din bitbit natin last year. So since 2022 for our Europe trip. Tibay niya. I-link ko guys sa comment section yung kung saan nyo to pwede mabili. Alright? Nasa 3,000 plus atang bili ko nito. Kinuha ko muna yung maleta ko bago chika. So lumagpas na tayo sa immigration. Pumila ako ng 12:17 tapos nakalabas ako around 12:40. Around 23 minutes yung pila plus the immigration officer experience. Immigration officer experience, mabilis lang talaga tayo sa immigration officer. I think 1 to 2 minutes lang tayo doon. Ang bibigay lang ay passport. Yung boarding pass hindi na kailangang ibigay. Tapos medyo masungit siya. Kasi tinanong, parang di ko narinig yung tanong niya. Tapos, you didn't hear what I said? Parang, you didn't hear what I said? Say? Basta lang ako hindi ko narinig. Tapos sabi, yes, I'm so sorry, I missed it. Tapos, ayun, tinanong ako kung ano yung purpose ko, ng travel ko dito. Sabi ko, vacation. So, di ko nabanggit yung Florida.
I mean, di ko na nabanggit na for work din. So, nasabi ko na lang vacation. Medyo mabilis yung mga pangyayari. Tapos sabi niya, saan ako nag-i-stay? So, sabi ko sa Pod, Times Square. And then, hanggang kailan ako dito? So, doon ko na nasabi na hanggang 9 ako dito. Tapos, lilipad ako sa Florida ng 9. Hindi na siya nagtanong about kung anong gagawin ko sa Florida, ilang araw ako doon. Kasi yung last year, nandito din tayo sa New York last year, parang similar purpose, vacation and for work. So tinanong pa ako para saan yung business trip, ilang araw. Tapos dati, nag-Mexico din tayo last year Tapos nag-re-entry tayo sa US. Doon naman, tinanong pa ako kung anong exact address. As in, kasama yung exact address, hindi lang yung mismong pangalan ng hotel. Tapos last year din, natanong din tayo kung may magkano yung dala kong cash. So sabi ko wala. Tapos tinanong ko pa yung immigration officer kung saan ako pwede mag-withdraw. Pero ngayon, very smooth, mabilis. Isa sa mga pinakamabilis na immigration experiences ko. Mas mabilis pa siya kaysa sa Pilipinas. Sorry. Sa totoo lang, mas mabilis yung immigration experience ko dito kaysa sa Pilipinas. I didn't feel that it's very strict, but of course, be prepared lang kayo, okay? Hinanda ko na lang din wala nang hiningi na document sa akin, pero hinanda ko lang yung pabalik kong flight ticket. Kasi nung nasa Hong Kong tayo, before tayo mag-board, hiningi sa akin yung return flight ticket natin. Pero dito hindi na siya hiningi. Prepare ko din yung copy ng itinerary ko booking confirmation for our accommodation. Flight ko pa Florida. Prepare ko na lang din. So just make sure na prepared kayo sa mga stuff. Certificate of Employment, prepare ko na rin. Kasi nagbigay yung company ng Certificate of Employment. So dalawa siya. Yung una, yung for dito sa New York na travel for leisure. Tapos yung pangalawa ay para sa business trip natin sa Florida. Yun din pala, huwag kayong magdadala ng, unless i-declare nyo, yung agricultural products like fruits. Kasi doon kami nadali ni Mama. Pagkukulang ko din yun. Kasi si Mama, di ba, nabitbit ko na sa US. Because of work din, like for free ko siyang nabitbit. Sagot yun ng company. So last year, duman tayo ng Canada tapos nagpa San Diego tayo. So sa Canada, as in nandun kasing immigration pa US na. Naharang tayo because may bit-bit kaming 3 oranges. So, bawal yun. Buti na lang mabait yung customs officer doon, napalagpas naman tayo. So, sabi ko na lang, she's a mother, I'm so sorry. Pero, bawal talaga siya, okay? Supposedly, dapat mafa-finan. Nabasa ko pero hindi naman tayo na-finan. We survived today. And, I hope this helps. Ayan, nakalabas na tayo, guys. At sa totoo lang, hindi ganun kabongga yung JFK Airport. Not as bongga as, of course, Hong Kong. Welcome to New York. Concrete jungle where dreams are made of. Medyo underwhelming yung JFK, sa totoo lang. Sa totoo lang, di pa ako nag-book ng eSIM, guys. Pero we can book naman habang kahit nandito na tayo sa US. So, Klook yung gagamitin kong eSIM, okay? So, i-comment ko yung link sa baba kung saan nyo to pwede mabook, alright? And sana hindi pa ka nakagamit ang promo code, Dave Gino Klook, para magamit yung akin. Dave Gino Klook, okay? So, select, unlimited tayo, tapos i-7 days ko. And then, book now. Ayan, 1,005 pesos for 7 days. Unlimited. So, click lang natin yung activate. Key. Activating eSIM. Kasi syempre important yung internet, guys, kapag nagta-travel for navigation. Diba? At kung ano-ano pang pagsa-search. Allow. Ayan. Magsusunod-sunod na to. Sundan nyo na lang. Okay? Kasi kakain to ng oras sa vlog. Continue. Click continue. Tapos activating siya. Ayan, cellular setup complete, done. Kailangan natin lagyan ng label. Key, tapos done. Alright, confirmed, activated. Tapos ngayon, dapat naka-on yung data roaming talaga, roaming natin. Expiration ay Feb 13. Ayan, nasa Instagram ako, guys. And yep, it's working. View natin yung story ayan si Gaia, ayan si Rodolph. Magdi-dinner kami ng Sunday. Nasa New York din siya, nauna siya sa akin. Ayan, okay na. Nasa Times Square siya. Si Rodolph is our K-creator friend. Part siya din ng K-Creators Club ng Korea Tourism Organization. So, nauna siya sa akin. Gusto niya makipag-dinner. So, yeah, meron tayong internet. Ay, crush ko to, si Adson.
Okay, sumakses tayo sa pag-book ng eSIM. Ganun lang siya kabilis. So dito na tayo sa airport nag-book. So as long as meron tayong fast internet connection, okay naman siya. Kasi kailangan talaga natin ng internet para makapag-navigate, 'di ba? Yung directions, ano yung mga sasakyan na train for example. So ngayon, papunta na tayo sa accommodation natin. It's called Pod Times Square na nabook natin sa Agoda. I-comment ko yung link sa baba. And di ko ata nagamit yung promo code ko dito na Dave Agoda. Pero try nyo lang yung Dave Agoda na promo code. Kasi di ko maalala. Kasi yung promo code natin, selected hotels lang din siya. But you can try using it, okay? So maganda naman yung accommodation natin based sa reviews, mataas yung rating niya. And papunta doon, ititin lang natin. Yung gamit natin dito na navigation map ay Google Map. So again, important yung internet for it. Last year, nag-withdraw tayo ng cash sa airport pa lang. Pero sa totoo lang, din natin siya nagamit. Sa trains, I can just swipe my debit card. So yung gamit nating debit card, guys, it's called Maribank. And yan din yung ginagamit natin sa shop, sa restaurant, yung pinapang-swipe natin sa lahat ng transaction natin kasi may cashback siya. May cashback tapos okay yung conversion. Kahit sa withdrawal, okay din yung conversion niya. I-comment ko din yung link kung saan kayo pwede mag-download and yung referral code natin nandyan, okay? Referral code natin para makatanggap kayo ng 150 pesos na welcome gift. Tapos yung link, dyan kayo pwede mag-register. Tapos sa restaurants, dito din, uso din yung tipping culture. Kapag magda-dine-in kayo, kailangan yung magbigay ng tip. Sa terminal pala, kung saan kayo magbabayad, may na dyan, may options kung magkanong percent yung ititip ninyo. Sa mga subway station, guys, be prepared, okay? Lower expectation. Convenient naman, very convenient and efficient yung train system nila. May amoy marijuana. Tapos may mga homeless din. Nakakalungkot kasi nagkalat din yung homeless dito sa New York. Nagiging shelter nila yung subway station. I think na-cover ko yung mga important stuff. Pagpasok dito, visa lang naman, 'di ba? Wala na tayong kailangang i-fill out pagdating sa airport. So yeah, I think covered na. Okay? So punta na tayo sa accommodation natin sa Times Square. Doon ko talaga ginol. Laging pinapaalala dito sa airport, paulit-ulit na announcement na huwag kayong sasakay ng unauthorized or huwag nilang pansinin. Actually, may Uber. May Uber naman dito may Uber dito sa New York if gusto yung mag-Uber, guys. Okay, pero mahal siya. So, ang pinaka-mura, tas convenient din naman ay mag-train. Huwag kayong masyado magtitiwala, guys. Huwag kayong magtitiwala ng kung sino-sino, diba? Friendly tayong mga Pinoy, pero let's never trust. Especially dito sa New York. Kasi we never know the people. May mga restaurant na din pala dito sa airport kung gutom na talaga kayo. Ako busog pa ako kasi alam nyo naman nagbukbang tayo sa aeroplano. Ayan, may bila na mga pagkain. Transit to the city. Dire-diretso lang. Sakay tayo ng air train. Ito na yung air train, guys. Ito na. Let's go. Ito guys yung ruta natin, okay? So papunta tayong Pod Times Square. So dati guys, nag-LIRR tayo pero this time mag-subway na lang tayo. Okay? So ito siya, Terminal 8, papunta tayong Jamaica Station. Then from Jamaica Station, pupunta tayong itong subway station. Hindi ko sure anong basa dyan, Sutphin. Tapos baba ng 42nd Street. Ayan, a glimpse of New York. Jamaica Station na guys. Let's go. Let's go. 8.50 USD yung fare ng air train. So, contactless payment. So, ang gamit natin guys ay Maribank. Mamaya, ito yung card. Woo! Let's go. Go. Yun. Ganun lang. Pack. Actually guys, may dalawang option. Long Island Railroad tapos subway.
Pero mas malinis daw to talaga tong Long Island Railroad na na-experience naman natin last year versus the subway. So mas catchy yung subway. Pero ngayon, naisip ko kung ano experience natin. Subway or Long Island Railroad, abangan. May iba kayong card, nag-accept naman dyan ng Mastercard, Visa. Pwede nyo lang itap, okay? Tingnan nga natin kung magkano. Di ko sure kung nag-notify na. Grabe guys, 501.52 pesos. Grabe ang mahal. Ang saglit lang nun 501.52 pesos. Ito yung for subway. So, 11 stops. Tapos 6-minute walk lang papuntang Pod Times Square. 3:15 arrive tayo dun. Tara. Grabe naman to. Ang tayog. Tara. Ramdam ko yung less kaba ngayon versus nung first time natin. Kasi nung first time natin, gabi na yun. My gosh, mga 11 na ata yun. Or alas 12. Tapos, syempre, finifigure out pa lang natin yun. So, ngayon, at least medyo alam-alam ko na. So, dalang natin yung signs. Doon tayo. Ay, ito may mga bus. Amoy MJ na. Amoy marijuana. So, welcome to New York. Let's go. Ito. Ay, na-miss ko ang New York subway. Tap lang ulit dito dyan, okay? Tap lang. Nag-tap lang ulit tayo guys, tapos bababa. Parang dumami yung tao. May mga kapwa tayo galing sa airport. Let's go. Ay, salamat sa pagsama sa akin dito. Yung iba guys, as hindi na sila nagtatap, nakikisabay na lang sila sa mga nagtatap talaga. May New York police dito. Sa akin lang ako nag-double check kung nasa tamang platform tayo. So don't be afraid to ask. So ito yung itsura niya. Papunta tayong Manhattan, okay? May Times Square. Pag sinabing Manhattan, yan talagang major na area na center dito sa New York. Ay, ito na yung plane. Actually, not bad naman yung subway. So okay lang din. Halos same lang yung travel time kapag LIRR, yung isang option tapos subway. Ito guys, nag-notify na yung fare natin sa subway. So nasa 177 pesos. Ito yung total natin guys sa transpo papuntang accommodation natin, papuntang Manhattan. 678.53. Mahal, no? Pero kesa sa magta-taxi tayo, na definitely mas mahal yan. May monitor din guys for you to track kung nasa na tayo. Dito na tayo bumaba. Sa Google Maps guys, indicated din kung saan tayo i-exit, okay? 42nd Street and 8th Avenue NE corner. Northeast corner ba yan? Pero ito, 3:13 na. So medyo delay tayo kasi syempre nag-vlog pa ako. Ay. Lumagpas tayo. Ayan, may nagbabasking dito. Finifigure out ko pa guys kung saan tayo. 42nd Street. Thank you. Ay. Alright. Thank you so much. Okay. Dito na az. So, di na tayo nag-tap ng card guys. As in, exit na lang. So, let's go. Oh my gosh guys. Welcome to Manhattan. Wow! Dito na tayo. Eto na. New York na talaga guys. Wow. We're here. Whew, grabe. Na-survive natin yun. Ang saya at ang lamig. Pero wow. Ayun, kinaya naman. Yung subway, it's better than I expected. Kasi in-expect ko talaga, dugyot. Pero better. So, pagbalik natin sa airport, kasi syempre, babalik tayong airport. Lipat tayo papuntang Florida. Magsasubway na lang din ako. At tas air train. So, yun. We're back. So, this is Midtown Manhattan, guys. Alright? So, may iba't ibang bahagi yung Manhattan. May... Basta ito yung Midtown. Kasi dati nasaan tayo nun?
Upper West, Upper East. Basta may iba't iba siyang sides. Lamig. Nasa around 1 hour din yung biyahe from airport to here sa Midtown Manhattan. And kung I believe dito sa Manhattan, Midtown, dito talaga yung mga, I think, pinakamamahal na mga accommodation. Pero ako, 3 nights lang naman tayo. Yung accommodation natin, abot tayo ng 21,000 for 3 nights. Super mahal yun for me. Pero mura na daw yun for New York. Budget traveler lang tayo, diba? And yeah, mga snow kasi nagka-snowstorm last week. Grabe. Guys, it's so surreal to be back here in New York. Alam nyo yun, never did I imagine na makakapag New York, America ako in my 20s. Like this soon. And yung New York, to be honest, hindi talaga siya, wala talaga siya sa major dream destinations ko. Pero nung nagpunta ako dito, iba yung vibe, iba yung feeling. Last year, nung nandito tayo, it just felt different. Being here feels different. Kasi, di ba, this is such a big city, malayo sa Pilipinas, and na-feel ko siyang it's a big I made it moment na nandito tayo. As a non-nepo baby na, you know, yung puhunan lang, ay wait, tatawid tayo. 7, 6, 5, 4. As a non-nepo baby na walang generational wealth, 'di ba? Sipag, pangarap, lakas ng loob ang puhunan. Being here feels like a big I made it moment. Kasi syempre, yung US, ang layo niya, ang hirap niyang mapuntahan. May visa, tapos strict pa, tapos mahal. So feeling ko, being here, it's a culmination of the many journeys that we've had. Ang layo-layo ng Tacloban, nakarating tayo dito. Lakasan ng loob talaga. So, let's never stop dreaming big kasi it's in dreaming big talaga na I believe we get to truly go to places, literally and figuratively. Dadalhin tayo ng mga pangarap natin sa iba't ibang lugar. Dami kong sinabi. Anyway, ang ganda. Look. Welcome to New York. Wow. Ayan, yung accommodation natin. Sangtawid na lang. Tapos, ang ganda ng location. Grabe. Eto na siya, guys. Pod Times Square. So, ayan. Yung Times Square, nandun lang. Tara. This is the other door. Let's go. Elevator. Pod Hotel. Okay. So, we just checked in, guys. And pinakita lang natin yung passport natin. Tapos may payment pa. 12:24 yung room natin, guys. 12:24. 14:24. Bakit ako 12 ng 12? Medyo malayo-layo pala. 14:24 yung room natin. Lapit na. Here. Ito yung room. Tinap lang natin yung card. Oops, ba't nagsara agad? Wait lang. Ayun. Tcharan! Uy, it's nice. For 7,000, I mean 6,000 per night. It's nice. Wow. Okay na, no? Decent. Wow. Mas okay to kesa sa YMCA na accommodation natin. Ay, wow, guys. Look at the view. It's giving Manhattan. So, kanina, guys, ayun nga, nagbayad tayo. May tinatawag na resort fee, kung tama yung term na naalala ko. Tapos nasa 2,700 pesos siya. So, ginamit kong pambayad ay yung aking Maribank na card. So, pwede ding credit card, okay? So, ang total natin sa hotel na to ay nasa, kasama na yung binayad natin kanina ha. Kasi kung wala yung parang fee na yun, nasa ano lang siya. Nasa yung 3 nights natin dito ay nasa 21,291 pesos. Pero kung i-add natin
Yung binayaran natin kanina, yung magiging total ay 23,991 pesos. Divided by 3 ko, so lalabas na yung per night na bayad natin ay nasa 7.9k pesos. Ang per night talaga dito ay nasa 7,097 pesos. So ito yung room natin. For 2 ito, pwedeng dalawa. Pero ayan, may TV, mag-isa lang tayo. So, mas makakatipid talaga pag may kasama. Pero dahil solo tip tayo, wala tayong kahati, wala tayong ka-share. Ayan, ito yung toilet. Maliwalas, gusto ko siya. Like, okay na, 'di ba? As a budget hotel. Nakita ko to kay Jax Reyes, yung friend nating content creator. Tapos, ayan yung toilet bowl. Ayun guys, grabing journey natin from Manila here to, actually nasa may Manhattan na tayo, Midtown Manhattan dito sa New York. And sana naging informative itong vlog na ito. Nasama ko kayo sa journey, na i-share ko yung mga thoughts ko, 'di ba? Kasi gusto ko lang talagang gawing, aside from pagiging informative vlog, journal din, like diary itong vlog na ito. And again, happy ako na nandito tayo ulit. Hindi ko talaga in-expect na makakabalik tayo dito this soon. Lipad tayong Florida ng Monday. Today is Friday. And yun, talagang ang dami kong natututunan sa solo traveling. Mas nagiging matapang ako, mas nagiging confident ako, mas nagiging independent ako. By confident meaning, lakas ng loob, tapang pala, ganun. Sa mga, bagay-bagay. I grew as a person whenever I travel, especially when I travel solo. 'Di ba? Mapipilitan ka to go out of your comfort zone. Ito na rin yung mga sinabi ko nung nag-New York tayo last year. Actually, every time nagta-travel tayo, pero lagi akong nava-validate about this feeling, Lalo na itong Amerika, kasi ang layo, di ba? And salamat ka, nag-vlog ako kasi feeling ko may kausap pa rin ako. Anong bansa yung pangarap niyong puntahan? Nasa bucket list niyo rin ba mag-New York? Comment down below. And feeling ko nanonood kayo nito kasi yung ilan sa inyo may plan na rin or nakaschedule na rin mag-New York. So sana nakatulong itong vlog na ito. Abangan nyo pa yung mga susunod ko pang vlog. Huwag kayong bibitaw. So, sana magamit yung mga promo code ko. Sa totoo lang, dyan din tayo nakapag-travel sa mga gumagamit, sa mga commission na kuha natin. Sa panonood yun ng vlogs, diba? Kung di ko nagsiskip ng ads, dyan tayo nagkakaroon ng opportunity to travel din. Dahil may na-earn tayo at some point sa mga, diba, sa mga bookings ninyo or sa pag-review. So, maraming salamat. So, this is Dave, guys, the Kuripo Traveler. Here from New York, Times Square. No, Manhattan. Let's live our best lives. Bye-bye!